Yan, update muna tayo dito sa ating reaksyon tungkol dito sa ang tapang ng ginawa talaga ng ating presidente, no, na talagang pinagsabihan niya sa social media, no, sa press ang China na itigil ang lahat ng mga gawain na nakasasama sa ating bansa. Yan ang ating malalaman dito. Please po comment down below kayo kung ano ang inyong mga komento dito. I-like nyo po at i-subscribe. Hiningi po ako ng tulong sa inyo na i-subscribe nyo po ang ating mga channel. Huwag nyo pong skip ang ads natin. Maraming salamat po. Ito na. Philippine President Marcos Jr. offers China a deal. He will grant Beijing's demand for the removal of a U.S. missile system in the Philippines if China's Coast Guard stops its aggressive actions in the West Philippine Sea. Zian Ambrosio has tonight's top story. Tingnan natin. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has issued a challenge to China, which has been criticizing the deployment of a U.S. missile system in the country. Marcos said he will order the return of the missile launchers to the United States if Beijing stops its belligerent activities in the West Philippine Sea. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. This Ay, Chinese ito muna, dyan muna tayo kukomento, no? Grabe, no? Parang yung ang gusto nilang ano sa atin, panghahawakan. Hindi tayo magkakaroon ng mga malalakas na mga missile o mga pangdigma na mga missile, ano? Ano bang kinatatakot nila diyan sa Typhoon missile na kinuha ng presidenteng Bongbong Marcos, no? Bakit ayaw nila na magkaroon tayo ng Typhoon missile sa Pilipinas? Takot na takot ba sila diyan sa missile na yun? Bakit wala ba sila sa China ng mga ganyang missile? Bakit ang Pilipinas ay talagang pinipigilan nila talaga na wag bumili ng mga ganyang missile? No, di ba? Yun, at may deal, no? May deal si PBBM na talagang i-stop nila yung mga gawain nila, mga kalokohan, at yung talagang ginagawa nila diyan sa karagatan na nangaagaw sila, no? At yun na nga, gustong tanggalin ang missile, Typhoon missile natin diyan. O basta may deal, no? May deal lang na wag na nilang galawin ang mga mangingisda diyan. Wag na silang makialam sa karagatan natin diyan sa West Philippine Sea. Alam mo, sa totoo lang, napakalawak ng karagatan na yan eh. Gusto nila talagang angkinin ang buong karagatan, no? At hindi tayo iiwanan kahit kakarampot na lang, no? Gustong-gusto nila makuha yung West Philippine Sea kasi marami talagang likas na yaman dagat diyan sa ilalim na yan. Kaya gustong-gusto nilang makuha yan. At buti naman, naglakas loob na ang ating mga Coast Guard, Philippine Navy natin diyan, Philippine Coast Guard natin diyan, na talagang no, pagsabihan na umalis sila sa ating karagatan kasi hindi talaga nila titigilan yan hanggat sa hindi tayo magmalakas ang loob diyan eh. Hindi tayo magmamatapang, no? At ito nga, pakinggan natin, meron pang mga balita dito na may mga spy na nahuli na naman, spy, no, ng mga Chinese. Buti na lang. To. Chinese national was caught on video using a drone in Puerto Princesa Ayan, in Palawan, allegedly taking footage of Philippine Coast Guard vessels docked at Buliluyan Port and Navy vessels in Ulugan Bay. Kitang-kita. Another Chinese was also seen using a cell phone to record a video of a Philippine Coast Guard vessel in Palawan. Ayan, oh. In November of last year, Chinese nationals claiming to be tourists were recorded installing high-tech and military-grade CCTVs Ayan, oh, on CCTV. coconut trees facing the West Philippine Sea. Sila Putra. po ang nagmamanman doon sa Mga spy, Palawan. No? Naglagay po sila ng kamera. CCTV camera, a high-resolution solar-powered camera na nakapokus po sa ating West Philippine Sea. Para kung makita saan nila sa China. dumadaan yung mga barko natin papunta sa West Philippine Sea at bumabalik. So monitored po. Kaya napansin niyo po siguro, Grabe, no? magdadala pa lang ng food supply ang ating mga barko, may nakaabang na dun. They're among the 5 Chinese arrested Yan. by the Mga NBI Chinese, in follow-up operations conducted in Palawan, Ay, Naiya, and na to, mga Dumaguete in Chinese. recent days. They were identified as Kai Xiao Huang, alias Richard Tan Chua, alias Richard Tan Chua, Sheng Hai Tao, alias Lestrade, Wu Cheng, alias Brown, Wang Yongyi, alias Watson, and Wu Chin Ren.
According to the resort owner in Palawan, he asked the Chinese nationals to remove the equipment. Kahit anong galit ko, ayaw ko po na pakialaman yun kasi hindi ko po kabisado. At saka ayaw ko baka mamaya kung ano. Kapit na yung CCTV, no? Opo. Na nakatutok lang Doon po sa... dinadaanan ng mga barko. Yes po, yes. Same local Ayun, fishermen witness. also witnessed these Chinese flying drones and taking pictures of Philippine Navy boats. Nahilia na lang po yung mga kanilang kilos. Tuwing pumupunta po sila doon, yung barko lang po ng Navy po yung picture nila po. Ito po yung mga lugar spy na nga. minamanmanan nila sa Palawan. Kasama po dyan yung Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa, Coast Guard Station, Antonio. Alam nyo, nagpapasalamat tayo dito sa mga kababayan natin na may lakas ng loob, no? Kahit itago na lang yung mga itsura nila kasi mapapahamak sila. Salamat tayo dyan kasi malakas ang loob nila na magsumbong sa ating gobyerno na may mga ganitong mga activities ang mga incheck sa ating lugar. Napakalakas ng loob nila, no? Napakalakas ng loob nila. Ganun-ganun na lang nilang tratuhin ang Pilipinas na maglalagay-lagay sila ng mga CCTV, talagang manmanan nila ang karagatan natin dyan sa West Philippine Sea. Ito ang kakapal ng mga muka nitong mga incheck na ito na pumupunta sa Pilipinas tapos magmamanman. Siguro utos talaga yan ng gobyerno ng China na magmamanman. Hamakin mo, ang lakas ng loob, maglalagay pa ng CCTV camera para lang makita ang buong karagatan kung sino mga dumadaan na mga barko dyan na napapunta ng West Philippine Sea na maghahatid ng pagkain ng mga Pilipino doon, no? Talagang ang kakapal talaga ng mga mukha ng mga incheck na ito na talagang hindi ko lubos maisip kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob para maglagay ng mga ganyan dito sa bansa natin. Dapat siguro talaga may parusa yan no? May parusa dapat ang mga ganyan, no? Bago pa kawalan, dapat pagbabayaran ng milyon-milyon, pagbabayarin, para hindi na sila makakagawa pa ng mga ganyan sa lugar natin. Bago sila i-release na pabalikin sa China, pabayarin ng milyon, kung ilang milyon ang dapat pabayarin dyan para pag may mahuling mga Chinese dito sa Pilipinas, pabayarin ng milyon-milyon kung ano man ang ginawa nilang kasalanan. Kasi para hindi na yun matularan, milyon bago sila i-release kasi wala namang death penalty sa Pilipinas kung may mga dayuhan na gumagawa ng kalokohan no? Pabayarin ng milyon-milyon bago i-release pabalik sa kanilang mga lugar, no? Huwag hayaang pakawalan kung hindi magbayad ng mga danyos dahil sa mga ginagawa nilang kalukuhan sa Pilipinas, no? Kasi tingnan mo magpapalipad ng drone doon papunta sa karagatan kung sinong mga barko ng mga Pilipino ang mga dumadaan doon. Syempre makikita yan doon, may mga connection sila sa China. At makikita talaga ng mga pinuno nila sa China na ganito na naman, may barko na naman nadadaan sa West Philippine Sea. Lagot na naman ang Pilipinas dito, di ba? At kaya may mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea kasi may mga koneksyon sila dito sa Pilipinas ng mga incheck. Ang lalakas ng mga loob. Ano kaya dapat dito, no? Dapat talaga dyan manmanan Kaya ako nagpapasalamat ako sa mga nagwi-witness dito ng mga Pilipino na malakas ang loob. Kasi nga, bansa natin to. Dapat natin itaguyo, dapat natin ipaglaban at maging matapang tayo kasi mga Pilipino tayo, nandito tayo sa Pilipinas. Itong mga incheck na ito, ay mga dayuhan yan at hindi dapat sila pwedeng mamili ng lupain dito. 'Di ba? Yan ang nasa batas. Pero bakit talagang namimili sila, 'di ba? Dapat hindi sila pwedeng mamili rito lalong-lalo na kung galing pa ng China yan. Baka inuutusan ng ng presidente nila doon para mamili ng mga lupa dito. Ang lalakas ng loob, no? Dito pa talaga sila gagawa ng kalokohan. Antonio Bautista Air Base, Del Pilar Class PS-16 Naval Base at yung dockyard po ng ating Philippine Navy. According to the AFP Chief of Staff General Romeo Browner, the data gathered by the suspected spies included the layout of a naval base. Even the configuration of the yung ating naval base, kitang-kita po dun sa drone nila. Pagka napunta po ito sa ibang kamay, yung mga information na ito, this could be very dangerous for our personnel in the base and also those on board our ships. According to the NBI, the suspects are connected with another Chinese national arrested in January 17 who was found driving a vehicle packed with high-tech equipment believed to be used in espionage activities. The arrested Chinese claim they are part of a legitimate organization in the country. Nagbibideo doon sa mga namin, sa mga Philippine boats, mga Coast Guard. Siyempre, dumating sa ilaw. Siyempre, mga kagano Palin mo. tanong, asan ka? Kasi lang po na, di ba? Marami turista yan, punta dyan ng mga lahat na iba-iba naman. Mapuro ba iligang, di ba? The 5 Chinese will be charged with espionage in relation to the Cybercrime Prevention Act. Yun. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Tama lang yan na kinasuhan, no? Kinasuhan nila ng cyber, no?
cyber na sa video. Kasi nga, di ba? Ang dami pala nilang aparato dun sa loob ng kotse. Ano naman ang gagawin nila dun, no? Bakit naglagay sila ng mga aparato sa loob ng kotse? Tignan nyo, ayan, makikita dito. Ayan, ayan siya, nagbibideo daw siya, ayan, sa loob, sa puwitan ng kotse niya, may mga aparato. Saan yan? Di ba? Pag nagbibideo siya dun sa drone o nagpipicture siya, papasok diyan sa aparato na yan. Syempre, baka makikita niya doon, ipapadala niya sa China ito. Ang mga mga video niya. Yan kitang-kita, di ba? Ano bang ginagawa ng ganyan kung wala naman siyang ginagawang masama? Nagbibideo siya, tapos i-record, ipapadala sa China. Di ba? Tapos lulusot pa sila. Mga spy sila talaga. Tamang-tama na si Pangulong Bongbong Marcos talaga naging presidente. Tingnan mo, mga incheck sa Pilipinas, nagsilayasan na yung iba. Pero yung mga makakapal ang mga muka, andito pa rin, gumagawa pa rin ng mga kalokohan yan, nagtatago lang. Dapat talaga makita na yan at mahuli na rin. Kasi mga inuutusan ng gobyerno ng China yung inuutusan yan, na gumawa ng kagaguhan dito sa Pilipinas. Dapat nga may parusa yan May parusa dapat yan at magbayad ng milyon o bilyon bago sila i-release na pauwi sa China. Bilyon para kumita ang Pilipinas sa kanila, bago sila i-release. Kasi hindi na yun magandang ginagawa nila. Parang ina-underestimate nila ang bansa natin na walang gagawin. Hindi nila alam na sana kung ito ay talagang mahuli sila na ganitong ginagawa nilang activities sa Pilipinas. Dapat ikulong yan ng 1 taon, pabayarin ng bilyon para naman din kumita ang Pilipinas sa kanila. Kasi mga mayayaman ang mga yan, inuutusan sila ng mga mayayaman para kunin ang lahat ng mga dapat mga i-video dito sa Pilipinas. Mga masasamang tao talaga sila. Gusto nila talagang maging under ang Pilipinas na pangahawakan nila kung sino man. Kaya sana mga Pilipinong nandyan na nakakakita, isumbong nyo. Baka may mga illegal activities na po ang mga incheck na ito na ginagawa. Magsumbong na kayo sa gobyerno natin kasi isa kayo sa magiging hero dyan. Itago nyo na lang yung mga mukha ninyo. Kasi nga, tingnan nyo ito, kung hindi ito nahuli, tuloy-tuloy na yan. Hindi lang ito, tingin ko hindi lang ito sa lugar na yan. Marami yan sila nakakalat dito sa Pilipinas. Kaya lang, yung iba naman din ng mga Pilipino binabayaran para sila sigurong kukuha ng video. Tapos baka sila rin magpasa sa incheck, inuutusan magbibideo. Kasi pag Pilipinong nagbibideo, hindi kasi Pilipino. Pero pagka dayuhan, mahuhuli talaga at mabubuhay sila. Kaya siguro iba nag-uutos sa mga Pilipino, nagbabayad ng malaki. Sana naman, dahil kung Pilipino ka, huwag mo naman tatraidorin ang bansa mo, kasi dito ka nakatira. Kung ano mangyari sa bansa natin, ikaw talaga ang mananagot dyan. Konsensya mo talaga dahil nagpapabayad ka sa mga dayuhan kung sakali kung inutusan ka. Sana wag mo namang ibenta ang dignidad mo sa mga incheck na ito na mahilig magbayad para gumawa ng mga kalokohan at kasamaan sa Pilipinas. Kaya hanggang dito na lang. Please comment down below kayo kung ano masasabi nyo dahil nga dito na lang may mga bayaning Pilipino tayong nagsusumbong sa ating gobyerno na talagang nasa sa na huhuli ang mga illegal activities sa ating bansa katulad ng mga Chinese na ito mga demonyo. Please po, pagbigay naman kayo ng like, comment at subscribe sa ating channel. Maawa na po kayo. Please po, huwag niyo pong i-skip ang ads. Maraming salamat. Keep safe. God bless po kayo.